Nagmamahal ang Diyos ay nagmamalasakit sa taong nalalayo, sa kanya'y nawawawi. Bakit di mo sumubukan ngayon sa
naranasan. Sa Diyos wala sa Kanya nalalapit. Sa Diyos wala nais mo ba ng buhay na mayaman? Ang lalas mo Diyos, purihin ang ating Panginoong Diyos. Nakalimutan Nakalimutan ko na naman buksan ang ating audio. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapatid mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po ang programang Sa Diyos Wala Imposible ay inyong mapakikinggan mula po sa mga oras na ito. At tayo po ay sama-samang maglilingkod at magbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Kaya lina po kayo doon po sa mga kapatid natin na mga naghahanda pa lamang ng mga almusal, mga bagong gising. Gising na po. Oras na para maglingkod at para tayong lahat ay pagpalain ng Diyos ngayong umagang ito. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya matitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya nalalapit. Alright, isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapatid na ngayong umaga ay nakasubaybay na mula po sa kanilang mga tahanan at mula po sa bansang Canada na ngayon po ay nanonood mula po sa kanilang tahanan. Ha? Praise God, wala po kayong pasok ngayon. Ha? Praise God, kay Brother Israel at Sister Marilu Quinto, isang mapagpalang gabi sa inyong mag-asawa at sa inyong anak na si Chelsea. At ganun din po kay Sister Memia Tupas Tapulaw. Praise God, isang mapagpalang gabi at maging sa iyong mga kasamaan dyan ha, sa inyong tahanan, sa kina Diana at JR at kay Maxine at Mia. At mula naman po sa Pandi, Bulacan, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Rose Abila, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga kapatid na sina Ruby Cawelan Lopez at Apple Cawelan Casalhay at gayon din si Kuya Rolly. Praise God. Ang lanas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang And good morning kay Architect Leo Rosas at sa kanyang may bahay na Sister Nene Rosas. At gayon din po, pinababati po ni Sister Marilu sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito mula sa Canada, ang kanyang kapatid na Sister Rosemary de la Cruz. Sister Rosa, isang mapagpalang kaarawan sa iyo ngayong araw na ito diyan sa Canada. Kasabay mo palang nagdiriwang ng kaarawan ng aking apo ha, at ang aking kapatid ha. Praise God, hallelujah. suba na ikaw ay pagpala. Bueno, ito po'y para sa iyo, Sister Rosemary, at sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yes, happy birthday, happy birthday! Happy Sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. birthday to you.
Alright, binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga mula sa Cavite, si Sir Lisa Villarico at ang kanyang mga anak. At gayon din po sa Pilar Village, praise God, kay Sister Rose Tasipit. Hallelujah. At sa iyong asawa na si Romy Tasipit at gayon din ang iyong mga anak na si Naruru at Ruby Rose. Imposible sa Diyos walang imposible. At binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Norma Ablas ng Dasmariñas, Cavite. At gayon din kay Brother Luisito Miki Yabas at si Ate Eloy Labis Miki Yabas. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa, ha? Kanya kalalapit sa Diyos walang imposible. Walang imposible. At binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga si Brother Fred Lopez, Sister Lori, at gayon din ang kanilang mga anak na sina Angel Jello at ang kanilang apo na si Sophie. Gayon din po ang ating pong nanay, si Nanay Letty Ignacio. Binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Alice Daserdurano. Hallelujah. Nasaan po kayo ngayon, Sister Alice? Nasa bakasyon ba? Praise God. Nakauwi na ba kayo sa Cebu? Praise God. Hallelujah. At gayon din po ang ating long weekend namin, Pastor, sa Canada. Okay, long weekend. Praise God. Hallelujah. And from TS Cruz Subdivision, batiin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Marilyn Sorribio at ang kanyang mga anak na sina Elena Laika Jelay at ang kanilang alaga na si Bimbi. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya matitiwala, sa Diyos walang imposible. And from Ligas, Bacoor, Cavite, binabati natin si Sister Emmy Diaz. Bumabati siya, good morning Pastor Manny at mga kapatiran. Blessed Tuesday to all. Hallelujah. At gayon din sa iyong mga anak na nagwo-work from home, kina Jonah, Ivy at Reg. Praise God. Hallelujah. At gayon din po kay Nanay Carmen Somido at Tatay Nick Somido, isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa. At mula naman po sa kanyang barkong sinasakyan, batiin natin isang mapagpalang umaga si Brother Mark Anthony Sebelarde Calamba at ang kanyang may bahay na si Diane Lee at ang kanyang mga anak na sina si Kaina Penpen at Ken. And good morning din kay Alib Miki Yabas. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Alib, at sa iyong mga kasamahan sa inyong tahanan, ha? Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya mananalig, sa Diyos walang imposible. At atin din binabati ang ating kapatid ng isang magandang umaga si Maurice Briana Rubigo at siya bumabati sa kanyang anak na si Sophia Cortez na 10 years old na po niya ngayon today. Okay, happy birthday kay Sophia Cortez. Binabati rin natin si Sister Elena de los Santos ng San Nicolas, Bacoor, Cavite. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Elena, sa iyong asawa at sa iyong mga anak. At mula naman po sa Baras, Rizal, Grace Pinesan, isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, at sa iyong asawa at sa iyong mga anak, ha? Pagpalain ng Diyos ang inyong buong sambahayan. Bueno, tayo po'y dadako muna sa ating pong pambungad na panalangin bago natin ipagpatuloy ang ating mga pagbati sa ating mga kapatid, ha? Praise God, anyayahan po muna natin ang kanyang banal na presensya na kumilos at tayo pangunahan sa ating pong gawain ngayong umagang ito. Sabay-sabay nating purihin ang Diyos. Ikaw ang Diyos na pupuli, sinasamba, dadakilahin, itataas ka namin, Panginoong Yesus. Ikaw ang Diyos na hawin ang biyaya mo'y
Aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga muli kami po ay nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sapagkat kami ay pinagkalooban po ninyo ng isang panibagong araw, isang panibagong umaga na muli iminulat ninyo ang aming mga mata upang sa gayon ay maranasan patuloy namin ang iyong kabutihan at kami ay sama-samang makapaglingkod at makapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Ngayong umagang ito, dinadalangin po ng iyong lingkod ang iyong banal na presensya, ang siyang manguna, dumaloy at kumilos sa aming kalagitnaan. Kayo po ang magsalita sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod, Panginoon, na gagamitin mo bilang instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Kayo ang magsilbing guro ng bawat isa sa amin. Hayaan po ninyo na maging bukas at maging malaya ang aming mga puso na tatanggapin po namin ang iyong salita bilang pagkain espiritual na sa amin po ay patuloy na nagbibigay ng paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. At ngayong oras na ito ay aangkinin din po namin ang nakalakip na kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay. Diyos, upang sa gayon ang lahat ng aming pong idudulog at ilalapit sa iyong banal na trono ay magkaroon po ng katugunan at kasagutan sapagkat tunay nga po na ang salita mo ay buhay at makapangyarihan. At gayon din, O Diyos, gamitin po ninyo ang bawat isa sa amin na kami ay makapagbahagi ng iyong gawain, Panginoong Diyos, upang sa gayon ay aming matupad ang iyong kalooban, ang ibig mo, ang lahat ng tao ay makarating sa kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa, ng kanilang mga espiritu. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito, sapagkat minsan pa muli ay mararanasan po namin ang tagumpay ng aming paglilingkod sa mga oras po ito. At kayo ang Diyos na nahandang sumagot at tumugon sa lahat ng aming mga panalangin. Salamat po. Muli nagpapakumbaba po ang bawat isa sa amin, humihingi kami ng tawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa namin upang sa gayon ay maging katanggap-tanggap ang aming paglilingkod na gagawin sa araw na ito. Salamat po, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Diyos na buhay! From Florida, US of A, binabati natin ang isang mapagpalang umaga ang ating kapatid o mapagpalang hapon at gabi sa kanila sa Amerika. Batiin natin Sister Apple Painsan Magana at Brother John Magana. Isang mapagpalang hapon at gabi dyan sa inyo sa US of A ng Florida. At binabati rin natin ang ating kapatid na napakasipag hong mag-share ng ating pong gawain, si Brother Michael Sigwa. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid na Michael, at gayon din sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan, lalong-lalo na kay Nanay Esther Pagtakhan. Hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay, At from BF Resort Drive, batiin natin Sister Beck Garcia. Good morning, kapatid. At sa iyong mga pamangkin na sina Kim at Mary, gayon din po sa ating kapatid na ngayon pong oras na ito ay patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa ating programa, Sister Chiki Nadia ng Canada. Good morning po. Hallelujah. Praise God. Sa iyong buong pamilya, Sister Chikia, kina Edson, at gayon din kay Leia, at sa iyong mga anak na sina Isabel Nodge at Jed. Ay, ang aking paapo ay medyo naghihilom-hilom na, pero iika-ika at pipilay-pilay pa rin po ako. Hindi pa rin po masyadong nakakapag, praise God, nakakalakad ng malayo-layo, mga kapatid, Praise God, dahil namamaga pa. Dahil mukha yata yung kuko ko sa hinlalaki, matatanggal po ito.
gaya po ng aking pong nasabi noong araw ng linggo, ang ating pong mensahe, pagpapatuloy po nung ating pong paksa nung araw po ng linggo, yung pong deepest needs, need deeper, yung deepest need needs deeper faith. Ang malalim at dakilang pangangailangan ay nangangailangan ng isang malalim at dakilang pananampalataya. Praise God. At yan ay mayroon pong hashtag na Who is Jesus? Sino ho ba si Jesus? Atin pong kinuha ang ating pong mensaheng yan mula po sa isang eksena, sa isang kwento ng himala at kontrobersya. Praise God. Himala dahil ang Diyos ay nagpagaling ng isang taong paralitiko at naging kontrobersya po ito dahil sa halip na unay sabihin ng ating Panginoon na siya ay pinagagaling, ay dahil ang sinabi ng Panginoon, lakasan mo ang iyong loob sapagkat ang iyong kasalanan ay pinatatawad. Naging kontrobersya ito dahil po meron pong mga observer na naroroon. Praise God. Ito pong mga eksperto sa batas. Ito pong mga eksperto sa kautusan ni Moses na ang kanilang pagkakaalam ayon po sa batas ay Diyos lamang ang maaring magpatawad. Kaya sinabi nila, sino ang taong ito? Referring to our Lord Jesus Christ, sabi nila, sino ito? Sino ito na nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Kaya naging kontrobersya po yung eksenang iyon, no, mula po sa aklat ni San Lucas kapitulo 5, talata po ay 17 hanggang 26. Praise God, no? Dahil doon po sa eksenang iyon, na-focus po yung kanilang atensyon doon sa mga katagang sinabi ng ating Panginoong Yesus sa isang taong may sakit. Ano po? At alalahanin po natin, ang sabi po ng ating pong na ating pong pinag-aralan nung nakaraang araw ng linggo, mga kapatid, nakita ng Panginoon ang pananampalataya, hindi nung may sakit, kung hindi ang pananampalataya nung apat na magkakaibigan na ginawa ang kanilang mga pamamaraan, nagsumikap sila na dalhin ang kanilang kaibigan sa harapan ng ating Panginoon. At ayon po sa eksenang iyon, mga kapatid, ang bahay po ay punong-puno ng karamihang tao at halos hindi mahulugang karayom daw po sa dami po ng tao. At dahil dito, ang apat na ito ay gumawa po sila ng kanilang sariling pamamaraan. No, naging resourceful po sila, naging creative po sila ng mga sandaling yun. At yun po ang sukatan ng isang malalim na pananampalataya. Praise God. At iyon ang nakapukaw ng atensyon sa ating Panginoon na sa halip na makita niya, yung may sakit, ang nakita niya ay yung pong pananampalataya ng apat na magkakaibigan. Mantakimbo naman ninyo, binutas nila ang bubungan upang mailapit lamang nila yung may sakit sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Kaya masyado hong kontrobersya po ang eksenang ito, Praise God. Kakaiba po ang eksenang ito sa lahat ng mga pinagaling ng ating Panginoong Jesus. Purihin ang Diyos. Amen? Praise God. Kaya doon po mula sa eksenang ito, nakita po natin, biglang nag-shift, nagbumaling ang atensyon. No? Dahil nga po, nagtanong na po itong mga eksperto, ito pong mga observer. Praise God. Sabi nila kasi nung sinabi ng Panginoong Yesus doon sa taong may sakit, anak, lakasan mo ang iyong loob dahil pinatatawad ang iyong kasalanan. So, sa madaling salita, biglang nag-iba ang aura, biglang nag-iba yung pong eksena sa mga oras na yon dahil, praise God, makikita po natin ay hindi nila naunawaan ang ibig sabihin ng ating Panginoon, no? Dahil dito ipinakikita ng Panginoon na mayroong higit na mas kailangan, mas malalim na pangangailangan kaysa pisikal na kagalingan ang lalaking ito. Kaya sinabi ni Jesus, sabi ni Jesus, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad ang iyong kasalanan. Praise God. Dahil hindi nila nakikita
Ano nga ba ang saysay? Ano nga ba ang silbi? Kapag ka ang isang tao gumaling sa kanyang may sakit pero hindi naman gagaling ang kanyang espiritual na kalalagayan. Maari siyang magbalik sa dati niyang bisyo, maari siyang magbalik sa dati niyang gawain, maari siyang magbalik sa kanyang mga masasamang gawain kung gagaling man siya. Kaya nga, ang inuuna po natin palagi mga kapatid, ay hindi ang ating pisikal na pangangailangan, kundi ang ating espiritual na pangangailangan. At ito ang nais na ipunto, at ito ang nais na ituro na aral ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Praise God. Gayon nga lamang ay ito ay pinansin ng mga eksperto, yung pong mga observer. Pag sinabing observer, mga kapatid, hindi naman sila naroroon para sumamba kay Jesus. Hindi sila naroroon para makisama at makipagpuri at makipaglingkod at makipag-aral ng salita ng Diyos sa itinuturo ng ating Panginoong Jesus. Sila ay naroroon para lamang hanapan ng butas, hanapan ng mali ang ating Panginoong Jesus. At alam nyo ba mga kapatid, na magpasa hanggang ngayon ay marami pa rin ganyan sa iglesia. Marami pa rin tao ang nasa loob ng church pero hindi naman sumasamba. Sila ay nag-o-observe lang. Praise God. Sino ba itong mga observer na ito? Ito yung mga laging naghahanap ng kamalian sa iglesia. Naghahanap sa mga pagkakamali ng mga pastor. Praise God. Naalala ko tuloy yung isang kwento. Praise God. No po. Meron daw pong isang attendee doon, praise God, doon po sa church na yon, ang kinausap niya ang kanyang pastor. At ang sabi niya sa kanyang pastor, Pastor, patawarin niyo po ako sapagkat gusto ko na pong umalis dito sa church na ito. Praise God. Gusto ko pong magpaalam sa inyo. Sabi nung pastor, bakit naman po kapatid? Bakit po kayo alis? Bakit po kayo aalis at iiwanan nyo na pa ba ang church natin? Sabi nung member, sorry po pastor kasi sa tagal-tagal po ng aking pagsamba dito sa inyong church, so sa ating church, ay sabi niya, ang nakikita ko po ay puro ganito. Maraming nagchichismisan, praise God, at ang music ministry ay ganito, hindi sintonado, ganyan. Lahat ng nakikita niya ay puro kamalian. Praise God. No? Kaya siya ay nagpaalam, pero sabi sa kanya ng pastor, sabi sa kanya ng pastor, kapatid, bago ka magpaalam, may ipagagawa ako sa iyo. Sabi niya, ano po yung pastor? Halika saglit lang at papayagan kita na umalis, pero gawin mo muna ang isang bagay na ito. So, ang ginawa po niya, sabi niya, hawakan mo itong baso na punong-puno ng tubig. At pagkatapos ay lumakad ka, habang nasa kaligitnaan tayo ng gawain, lumakad ka, habang ako'y nagpipreach, lumakad ka, praise God, at libutin mo ang church na hawak ang baso ng tubig na punong-puno. So, ganun nga ang ginawa ng babaeng ito na member. No, habang nagpipreach si pastor, habang nag-aawitan, habang nagpapatuloy ang gawain, ang babae ay lumalakad at hawak ang baso na punong-puno ng tubig. At pagkatapos siyang makalibot, ay kinausap siya ng pastor. Sabi ng pastor, may natapon ba doon sa baso ng tubig? Sabi niya, wala po pastor. Bakit po? Wala kasi dahil nakapokus ka doon sa tubig na hawak mo doon sa baso ng tubig. Kaya walang natapon. Sabi niya, okay, sabi niya ganun. Meron ka bang nakitang nagchichismisan? Wala po. Meron ka bang nakitang nagkamali sa pagtugtog? Wala po. Meron ka bang nakitang naglalaro? Wala po. Bakit? Bakit wala kang nakita? Kasi po nakatingin po ako dito sa basong hawak ko. So ganun din, sabi niya kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, kung ikaw ay titingin lamang sa Panginoon, kung ang focus mo ay nasa Panginoon, ay wala kang makikitang anumang pagkakamali o anumang mga bagay na hindi mo magugustuhan sa isang iglesia. Praise God. Kaya nga po mga kapatid, sa church po, hindi tayo dapat maging observer. Dapat tayo maging server. Maglingkod tayo sa Panginoon.
Hindi yung tayo'y tumitingin sa mga kahinaan at pagkakamali ng iba. Kaya yun po ang nangyari dito po sa eksenang ito. Ito pong mga Pariseyo ay mga observer lang sila. Hinihintay nila ang mga pagkakamali na maaring mangyari sa ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga mga kapatid, ang tanong ko ngayon, kayo ho ba ay observer o server ni Lord? Marami kasi sa atin ang tinitignan ay mga pagkakamali ng kapwa. Imbis na maglingkod sa Diyos, imbis na i-focus ang ating pong paglilingkod sa gawain, nakapokus po tayo sa mga kahinaan at pagkukulang at pagkakamali ng ating kapwa. Kaya hindi tayo makapag-concentrate. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah! Kaya yung mga Kristiyanong lipat ng lipat sa iba't ibang iglesia, sila ay mga observer. Hindi ho sila mga server ni Lord. Kaya po, nung linggo, tinanong natin sapagkat ang buong punto ng ating pong pinag-aaralan, sino ang lalaking ito? Yan ang tanong ng mga Pariseyo nung mga panahong iyon. Sino ito? At ang katanungang yan ay ibinato mismo ng ating Panginoon doon po sa kanyang mga alagad. Hallelujah! Doon po sa Mateo 16:13 at 16, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad nang siya'y dumating, sabi niya nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Praise God! So, Jesus is not the most important person na nabuhay sa mundong ito, ngunit siya rin po ang pinakakontrobersyal na tao na lumakad sa mundong ito. Sa buong kasaysayan, ang maraming tao ay namuhi at nagalit sa kanya, binaliwala siya, may iba na nagmahal sa kanya, may iba na namatay para sa kanya. 2,000 taon ang nakararaan ng si Jesus ay lumakad sa mundong ito mula po sa isang pamilyang mahirap. Praise God, nagsimula siya ng kanyang paglilingkod, and since then, an increasing number ng mga tao ang sumunod sa kanya na nagsasabi, who is this man called Jesus? Jesus said, who do people say that the Son of Man is? Iba't iba ang kasagutan, but Peter gave the right answer, you are the Christ, the Messiah, the Son of the living God. Hallelujah. So, kung ating pong titignan at pagbaaralan ang banal na kasulatan, maraming mga titulong inilagay sa ating Panginoon. Tinawag siyang Messiah. Hindi ho Messiah Messiah. Praise God. Marami kasi Messiah na nagsasabing sila ang Kristo. No? Bumaba na raw ang Kristo. Wala ng Kristong darating. Hindi Messiah yon. Ang tawag doon, Messiah. Praise God. Nakalulungkot. Inaangkin nila na sila na ang Kristong dumating. Siya daw si Jesus. Hindi yon Messiah. Yon Messiah yon. Praise God. Son of God. Praise God. At tinawag siyang tagapagligtas ng sanlibutan, reigning Lord, ruling Judge, and returning King. Yan ay ilan lamang sa mga tag-uri sa ating Panginoon. Hallelujah!
Kaya kung sino man ang sinasabing niyang siya ay siya, kailangan nating sumunod, kailangan nating manalig at sumampalataya na ang lahat ng ito na sinasabi niya ay kanyang katangian. Mga kapatid, no? Kailangan nating manalig, kailangan nating sumunod, kailangan nating maglingkod, kailangan natin siyang ipahayag, hallelujah, at kilalanin siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita at mahalin, at kung ano man ang nais niya na gawin natin, gawin po natin at paglingkuran natin ng buong puso ang at Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Alright, isang mapagpalang umaga kay Sister Ningning Moreno Ragasa at Brother Francis Ragasa at sa kaniyang mga apo na sina Goko Goten at Gohan at lalong-lalo na kay Prishan Drew. Good morning kay Sister Aida Nebres at kay Brother Lloyd. Bakit wala si Brother Lloyd ngayon, ha? Praise God. At gayon din sa iyong mga anak na sina LA at ganon din kay Adrian at Lloyda at ganon din sa iyong mga apo na sina Leiza at EJ. Good morning din kay Sister Lily Pangilinan at Brother Albic Pangilinan at gayon din sa iyong mga anak na sina Alem at TJ Jeremy. At ganun din po kay Sister Lynn Kalinawan at Brother Sam Andre Primero. Good morning sa inyong mag-ina. From San Pedro, Laguna, batiin din natin si Brother Bob Yuson Atendido and Sister Becky Acuña Atendido at sa iyong mga apo na sina Ali at Ado at mula naman po sa Valenzuela ang ating kapwa Pastor Tony Rodeo. Good morning Pastor, at sa iyong may bahay na Sister Rose Rodeo at sa iyong mga anak. Sabi ni Brother Lloyd, dito ako pastor na late lang. Kaya pala wala akong word of the day ngayon, ha? Alright, praise God. So yung pong malinaw mga kapatid, ha? Hallelujah. So dito makikita po natin ang mga katangian ni Jesus. Binanggit po dito ang mga katangian ng ating Panginoon na siya, sinasabi dito na siya ay kasamang lumikha ng mundong ito. Sabi nga po ng Colosas 1:15-16, ha? Praise God. Nabati ko na po, Sister Nengneng. Late ka kasi Praise God. Nagpatutog na ako ng happy birthday. Sabi rito ng Colosas 1:15-16 na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa kalangitan at sa sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at ng mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Praise God. So, siya ang manlilikha. Ikalawang katangian niya, siya'y suma sa lahat ng dako. Mga kapatid, siya'y nananahan sa ating puso, siya ay nananahan sa bawat isa sa inyo, at saan man tayo magpunta ay kasama natin ang ating Panginoon. Yan ang kanyang katangian. At hindi lang yan, makapangyarihan sa lahat. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hindi lang yon. Hindi lang siya makapangyarihan sa lahat, ha? Siya'y nakaalam ng lahat. Omniscient. Hallelujah. Walang maililihim, walang maitatago. Our Lord knows all things with complete accuracy. Hallelujah. Merciful, mahabagin siya.
Eternal, walang hanggan, walang kasalanan. Mga kapatid, siya'y Diyos na makapangyarihan na isinilang ng isang birhing babae. According to Scripture, sinasabi po rito, mga kapatid, no, kung nasaan ngayon ang ating Panginoon, asan po siya ngayon? Ang sabi rito, siya po ay nakaupo, sabi ng Romans 8:34, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na mag-uli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Hallelujah! Praise God! At tandaan po ninyo mga kapatid, sinabi ng Roma 8:9, datapat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Sa panahon na ikaw ay nakaranas ng kaligtasan, mga kapatid, sa oras na tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, ang banal na Espiritu ay nananahan at sineselyuhan ang bawat isa sa atin. Now, we abide in Him and He in us. Amen? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, ano ang naging misyon ni Jesus? Ang naging misyon ni Jesus sa mundo ay upang ipakilala sa atin ng Ama. Hallelujah. Sabi ng John 14 verse 9, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? So because He was God, everything Jesus did and said, lahat ng sinabi ni Jesus, lahat ng ginawa ni Jesus ay nagpapakita at nagpapahayag ng kalikasan at mga gawa ng ating Ama na nasa langit. Amen? That is why He came to reveal the Father. Not only to reveal the Father, but also to redeem mankind. Para tayo tubusin. Dumating siya dito sa mundong ito, mga kapatid, upang ialay, ihandog ang kanyang sarili mula sa krus ng Kalbaryo bilang sakripisyo at alay para sa ating mga kasalanan. Ngayon, kung ang sino man ay sasampalatayan sa Kanya, magsisisi ng kasalanan, ipapahayag si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, siya ay maliligtas. Yan ang ikalawang misyon niya. Ikatlong misyon niya ay upang tiyakin na bagamat tayo'y mamamatay sa mundong ito, ay mabubuhay tayong muli. Amen? Nang napagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo at siya'y inilibing mula sa libingan, makalipas ang ikatlong araw, siya'y nabuhay na mag-uli. Praise God. Binura ni Jesus. Praise God. Mula dito ay kanyang tinugunan ang issue po ng kamatayan. Praise God, hallelujah. Ang issue po ng buhay na walang hanggan. Praise God. Dahil kung wala ang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, wala ho tayong pag-asa sa buhay na ito, sa mundong ito. Matapos tayo mamatay, mga kapatid, para lamang tayong katulad ng mga hayop na namatay at wala ng silbi. But Jesus, once and for all, mga kapatid, sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, ang sino mang mamamatay, bagamat mamatay, ang sino mang manalig, bagamat mamatay, ay muling bubuhayin ng ating Panginoon. Amen? Yan ang pangako niya sa kanyang resurrection. Hallelujah! Ang sabi nga ng unang Korinto 15:20, datapat si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. At sabi po ng unang Tesalonica 4:13-18, anong sabi dito? Ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo wag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa, sapagkat kung tayo nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadali ng Diyos na kasama niya. Sapagkat, sabi dito, ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, na hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa mga nangatutulog o sa mga nangamatay.
Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kaya huwag kayong malulungkot kung kayo man ay iniwan ng inyong mga mahal sa buhay. Kung sila man ay nauna na sa atin, huwag natin ikalungkot ang mga bagay na yan, mga kapatid, sapagkat sila'y mula'y bubuhayin ng ating Panginoon. At tayo'y mula'y magkikita-kita at magkakasama-sama. Anong sabi po rito, mga kapatid? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, sabi rito sa talatang 17, kung magkagayoy, tayong nangabubuhay na nangatitiray, aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman, kaya't mag-aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Yan ang misyon ng Panginoon nang siya'y naparito sa mundong ito, kapatid. Kaya huwag kang malulungkot. Pansamantalang pagkakawalay lang sa ating mga mahal sa buhay. Muli makikita natin ang ating mga mahal sa buhay. At kung gusto nyo magmadali, sabihin nyo kay Lord, kung nagmamadali na kayo makita ang mga mahal ninyo sa buhay. Si Lord ang gagawa ng paraan para kayo ay makipagkita na sa inyong mga mahal sa buhay. But as for me, gusto ko pang maglingkod kay Lord. Although, namimiss ko na ang aking nanay, ang aking tatay, ang aking mga kapatid, but still, makapaghihintay sila. Praise God. Hallelujah. Darating din tayo dyan, mga kapatid. Ano pa yung kanyang misyon? Para tayo bigyan ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. To give us abundant life. All that we have in Christ is beyond our understanding. Jesus has given us His amazing promises and is continually working in for us. Praise God. So, who did Jesus says He was? Sino si Jesus? Sino siya, mga kapatid? Ano ang sinabi ni Jesus kung sino siya? Kapatid, kayo na mga nanonood, nakikinig ngayong umaga. Para sa inyo, sino si Jesus? Paki-comment lang ninyo. Titignan ko kung meron tatama sa inyo. Kung sino si Jesus sa buhay nyo. Praise God. Dahil, ngayong oras na ito, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, ang mga sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili kung sino siya, at ito ang ating pong paggugugulan ng panahon mula po sa araw na ito hanggang sa araw po ng Biyernes. Kaya po, tayo po ngayon ay nasa introduction pa lamang po ng mga pag-aaral natin mula sa araw na ito hanggang sa darating na Biyernes. Ito'y continuation po lamang. Ano po? Abay, napakasarap na tayo po'y nag-aaral at ating ninanamnam ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi ni Sister Annalisa, Jesus is my Savior. Siya daw po, para sa kanya si Jesus, ang kanyang tagapagligtas. Sabi naman ni Brother Lloyd Nebres, Jesus is my Lord and Savior. Yes, praise God. Sabi naman ni Brother Mark, Jesus is my life. Siya daw po ang buhay. Purihin ang Diyos. At ang sabi naman po ni Ate Eloy, my Lord, my personal Savior, apart from Him, I can do nothing. Ayan po ang kanyang sinabi patungkol sa sinasabi ni Jesus sa mga katanungan niya sa atin. Sa tingin niyo, sabi, parang ganito ang pangyayari, mga kapatid. Ang Panginoon ay nagsasalita sa inyo ngayon. Sa palagay ninyo, sino ako sa inyo? Sabi ni Sister Lily sa akin, tagapagligtas. Hallelujah. Praise God. Kayo po, yung iba po, mga kapatid. Sabi naman ni Sister Levy, Jesus is my deliverer, my life, and my Savior. Ayan po ang kanyang sinabi. Sabi naman ni Brother Louie, si Jesus ang aking Panginoon na tagapagligtas. Yes, praise God. Si Sister Rose, ang Diyos ay tagapagligtas natin. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. Okay? Purihin ang Panginoon. So, sa banal na kasulatan, sabi naman ni Sister Grace Pinsan,
Jesus is my Lord and my stronghold. Sabi naman ni Sister Zenny, si Jesus ang Diyos na buhay sa buhay ko. Praise God. Si Jesus ang Diyos na buhay sa buhay ko. Sabi naman ni Sister Lisa, si Jesus ang katuwang ko sa buhay dahil sa panahon ngayon wala akong trabaho. Si Jesus ang nagbibigay ng pangangailangan namin. Amen. Brother Bob, Jesus is my God, my friend, and my healer. Sabi naman ni Sister Neng, siya ang daan, ang katotohanan at buhay natin. Yan ang mga nais na para sa kanila kung sino si Jesus sa kanilang buhay. Sabi naman ni Nanay Carmen, si Jesus ang Diyos sa buhay ko. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kay Sister Alice naman, pinakyaw na niya. My everything. Hallelujah. Wala nang malito. My everything na eh. Praise God. Si Jesus ang lahat sa kanyang buhay. Hallelujah. Praise God. Amen to that, Sister Alice. Purihin ang Diyos. Okay. Sabi naman, Sister Annalisa, Jesus is our Redeemer. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Okay. Tama po yan. Halos naman kayo, lahat ay tama sa lahat ng inyong mga isinagot. Pero ang ating pong mga pag-uusapan ngayon, mga kapatid, sabi naman Sister Rose Avila, Jesus is my Alpha and Omega. Praise God. Sa aklat po ni John, no? The Son of my God, Deliverer, my Savior, my way, my guide, and my light. Sabi ni Sister Norma Ablas. Praise God. Sa Book of John, dito po ay makikita po natin mga kapatid. Sabi naman po ni Brother Bob Houston, tama, our everything. Yan, tama daw. Praise God. Hallelujah. Sabi po rito sa Book of John, mga kapatid, ay meron po siyang sinabi rito na 7 mga matalinhagang salita tungkol sa kanya, mga kapatid. Praise God. At ito ang ating nais na pagbulay-bulayan itong mga daraang araw na ito, mga kapatid. At least, siguro makapagbibigay ko sa inyo ng 2 sa isang araw na uumpisahan ko po kahapon, bukas po, mga kapatid. Pero ngayon, ibibigay ko muna sa inyo ang ito pong 7 I am of Jesus. Praise God. Sa John chapter 6, verse 35, 41, 48, 51, ang binanggit dito ni Jesus, sinabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Yan ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Mababasa niyo po yan doon. Matapos niyang pakainin ang 5,000 kalalakihan. Binanggit niya kung sino siya. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Lahat ng ito na sinabi niyang I am o ako ay matatagpuan natin sa Book of John. Sa John chapter 8 naman, ang kanyang binanggit doon ay sinasabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Praise God. Ilaw, mga kapatid. Na para bagang sinasabi niya ang mga sinabi ng ating Panginoon na nilikha niya, no? Ang mundo. Sinabi ng Panginoon sa Genesis 1:3, and God said, let there be light, and there was light. Praise God. Hallelujah. And then in John chapter 10, nilalagay nyo ba yung mga verses, ha? John chapter 10, verse 7 and verse 9. Ano ang sabi ni Jesus? Ako ang pintuan. Ako ang pintuan. Praise God. John chapter 10, verse 11 and verse 14. Ano ang sinabi niya kung sino siya? Sabi niya, ako ang mabuting pastol. Ako ang mabuting pastol. Praise God. And then, in John chapter 11, verse 25, ano ang sinabi ng ating Panginoon dito? Ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Ako ang pagkabuhay at ang buhay. Praise God. Hallelujah. Ito'y naganap at nangyari ang mga katagang ito doon po sa kasaysayan ng pagbuhay niya kay Lazaro. At iyan ang sinabi niya kay Marta. Sinabi niya kay Marta, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Praise God. And then, ano pa ho?
John 14. At ito ay alam ko na alam nating lahat at marami sa inyo ang tumama dito. Anong sabi rito? Ako ang daan, John 14 verse 6, ang katotohanan at ang buhay. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Praise God. And then, pangpito, mga kapatid, na sinabi niya na siya, sabi rito, ako ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Na dito'y binibigyan niyan diin na siya ang nagbibigay sa atin ng patuloy na kapangyarihan, patuloy na lakas na kung wala siya, wala po tayong magagawa. So these are the 7 I am, no? 7 I am. Ang tawag po rito ay metaphorical, mga matalinhagang kapahayagan ng ating Panginoon tungkol sa kung sino po siya sa buhay po natin. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? So dito po mga kapatid, sa mga salitang ito, sesentro ang ating buong isang linggong mensahe. Bukas, ano ba ang ibig sabihin ng sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay? I am the bread of life. Yan po ang ating pong tatalakayin bukas ng umaga. Ano ang ibig niyang sabihin? I am the bread of life and I am the light of the world. Praise God. Kaya antabayanan po ninyo na matapos po natin itong 7 mga sinabi ni Jesus about Himself. Praise God. Tandaan po ninyo, ang mga katagang ito na sinabi ni Jesus na ako ay nangyari pa noong unang panahon nang ipinakilala ni Moses ang Diyos sa kanilang sa bayan ng Diyos sa mga Israelites. Nang sinabi ni Moses na sinabi, ano ang sasabihin ko kung sino ang nagsugo sa akin? Sabi ng Panginoon Diyos kay Moses, sabi mong ako ay si ako nga. I am that I am. Ako ay si ako nga. Praise God. Hallelujah. I am has sent me to you. Sabi roon sa Exodus chapter 3 verse 14. Mga kapatid. No? Ito po ay isang unquestionably understood as a name of God. Whenever Jesus made an I am statement in which He claimed attributes of deity. Dito, ina-identify niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Bilang Diyos. Kasi nga hindi lingid sa ating mga kaalaman, marami ang hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Praise God. Kaya ito'y po yung mga talinaga na sinabi ni Jesus na siya ay dito'y nagpapakita na hindi lamang siya isang tao, kundi siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito'y hindi kayang tanggapin ng maraming ibang mga hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Na ang akala nila si Jesus ay isang propetang katulad lamang ni Muhammad, isang propeta lamang na katulad ng mga ni Manalo. Praise God, praise the Lord. So hindi po yan wala pong katotohanan niya mga kapatid. Although siya ay isang perpektong tao, siya rin po ay isang perpektong Diyos, mga kapatid. At iyan ang ating pong bibigyang diin
sa mga susunod na pag-aaral po natin. Amen. Praise God. Hallelujah. Wag po kayong mawawala bukas para maintindihan po natin at atin pong kilalanin si Kristo bilang Panginoon at tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ha? Praise God. Sabi nga po ng aklat ng unang Tesalonica 5:20, sabi roon, ito ang tunay na Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Praise God. Tingnan po natin kung medyo kung tama po yung aking pong talatang nabanggit. Praise God. Sa unang Tesalonica, praise God, dito, kasi nga po, sabi nila, itong mga hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Ano po? Akala nila ang Panginoon ay isang tao lamang na hindi Diyos. Unang Tesalonica 5, at dito ay makikita po natin ang isang katotohanan. Ha? Oh, praise God. Po purihin ang Diyos. Hindi ko na po makita mga kapatid. Pero ibibigay ko po sa inyo sa mga susunod na pag-aaral po natin. Hanapin ko lang po, Praise God. Praise the Lord. So, bukas po, ibibigay ko po sa inyo ang talatang ito, mga kapatid. Akin lang pong hahanapin, mga kapatid. Praise God. Bueno, bago po tayo magpatuloy, ay atin po munang sama sa panalangin ng lahat ng inyong mga kahilingan at pwede na po kayong ng inyong mga prayer requests. Praise God. Lagi natutunan kung manalig at magtitiwala sa Diyos na makapangyarihan. Sa Kanya'y walang mahirap, ikaw ay lalapit. Ngayon na pangako niya sa'yo. Ngayon na ibibigay sa'yo. Ngayon ang kaligtasan, ngayon ang kalayaan, ngayon ang kapayapaan, ngayon at hindi bukas. Alright, sama po natin sa panalangin si Liza Nielsen de la Torre. At gayon din po, praise God, sama natin sa panalangin si Ruby Rose sa kanyang medical at eye test niya. At gayon din sina Beans and M. Magana, Linda Menrique Magana, Nenita Menrique, Franz Painsan and family, John and Apple Magana, Go and Retago family, Nora Bistantay, Lani Liwag and family, Jose Cascante Santiago Jr., Becky Garcia, Stella Pugal and family, Merlin and Wilson Corpus and family. Sama rin natin si Sister Beck Garcia na patuloy na bubaba ang kanyang creatinine para di na siya mag-dialysis. Ganon din po si Marilyn Estonacto Polster, Ronald Ignacio, Israel and Marilu Quinto and family, and Gilbert and ang ating celebrator ngayon na Sister Rosemary de la Cruz, JR and Diana Caligdan and family, Edson and Chinky Nadia Sabroteña and family, Leo and Marian Santos and family, Ivy Diaz, Joy Abia and family, Dalena and Abardo family, Gonzales family, Elisa Domingo and family,
Arnel Alpon and family, June Soribio and family, Marvin and May Soribio and family, Mario and Marlene Soribio and family, Emil Dalipe, Riz Sanchez, Mary Grace Omido Enriquez and family, at ang ating mga kapatid na mga nagdadalang tao na sila'y magsilang ng kanilang mga sanggol ng ligtas, Reyana de los Reyes, Rosel Domingo Cha Gonzalez, Rochelle Painzal Robles. Sama rin natin si Helen Lopez and family, Richard Razon and family, Donnie Alcantara, Maricel Sagraca and family, at gayon din po sina Remy, Rupino, Rogelio, Rochelle, Annabel, Amanda, Angela, Arian and Rodel Costales, Rowena, Morgan, Connor and Red Meriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Ariza, Liv Jun Puentes, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tambimbi Soribio, Roy Delisa and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis and family, Salud and Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kahala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Epremian Gerson Abia Conhe and family, Lisa Villarico, Ernie Chan, George Sodoro, Ronnie Atendido, Mia and Bea Nonato, Elsa Lumba, Nanay Leti Ignacio, Nanay Esther Pagtakan and Nanay Lourdes Sanggalang. Sama rin natin sa mga panalangin ng Balay Dorano, Elas Cosmetic, Brixlar Beauty Bling, OC Chamson Diagnostic Clinic, Iskayok GPS, Reblic Internet Service. Sama rin natin ang Mobile Device Integrated GPS Services, Criskit Enterprises, Veterans Photoshop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural Firm ni Architect Leo Rosas, Accounting Firm ni Sister Lily Pangilinan, Car Rental Services ni Brother Lloyd and Brother Fred and Sister Elena, at Providence Memorial Plan, Bimbis Lutong Bahay, Chocolate in Dodge Pass Office, Boutique House Rental ni Nanay Leti, Sister Lori, Sister Lorna at Sister Remy Costales. Hallelujah. Sama rin natin ang water refilling station at restaurant po ng Cortez family. Hallelujah. Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na Diyos ng himala at sa iyo ay walang imposible. Kami po ay patuloy na dumudulog at lumalapit sa iyong banal na trono upang angkinin ang mga pangako na nakasalig sa iyong mga banal na salita. Ama, sa iyong mga salita, Ikaw ang nagsabi na isinugo mo ito upang kami ay pagalingin mula sa aming mga sakit at karamdaman. Kaya't mga oras na ito, Panginoon Diyos, idinadalangin ko po sa iyo ang aming kapatid na si Bernadette para po sa kanyang sugat sa mga paa niya, Panginoon. Inyo po itong bigyan ng kagalingan at paghilumin, Panginoon, at patuloy, O Diyos, na maranasan niya ang ganap at kumpletong restoration, Panginoon, ng kanyang mga paa sa pangalan ni Jesus. Gayon din po si Harold Salazar na nangangailangan po ng endoscopy. Panginoon Diyos, samahan po ninyo at patuloy na bigyan ng patuloy na kalakasan at kalusugan ng buhay niya, Panginoon Diyos. At gayon din po mga Panginoon, ang lahat ng mga pangalan na aking mga binanggit, sila na mayroong mga suliranin sa kanilang mga kalusugan katulad ng cancer sa iba't ibang bahagi ng katawan. Maaring ito ay sa utak, sa dugo, sa baga, sa bituka, sa tiyan, sa maselang parte ng katawan o anumang uri ng cancer ito, Panginoon Diyos. Sinasaway namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lord, maging yung mga kapatid na dumadaan sa COVID-19, Lord, patuloy mo po silang tulungan. Patuloy, O Diyos, na proteksyonan sila sa lahat ng mga panganib ng COVID-19 na ito, Panginoon Diyos. Alam namin na Ikaw ang Diyos, na ang iyong pangalan ay higit na makapangyarihan sa alinmang pangalan ng mga may sakit, O God. Kaya't sa mga oras na ito, Ama, nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagbibigay mo ng kagalingan, maging sa mga taong mayroong sakit sa puso,
iba't ibang klase ng sakit sa puso. Maaring ito ay may butas, lumalaki, may para ang kanilang mga ugat. Maging yung mga nerves problem, yung mga nagda-dialysis, may mga problema sa creatinine, sa kidney, o anumang uri ng mga sakit ng Panginoon Diyos. Ama, ngayong umagang ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, inaangkin po namin ang iyong kapangyarihan ay dadaloy sa lahat ng aking mga kapatid na pinahihirapan ng mga sakit at karamdaman, at sa pangalan mo, Panginoon, sinasaway namin at itinataway namin ang lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Gayon din po, Panginoon Diyos, ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, kay Sophia Cortez, kay Sister Rosemary de la Cruz, Panginoon Diyos, na ngayong araw na ito ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sa aking kapatid, sa aking apo, Panginoon, patuloy po ninyo silang bigyan ng marami pang kalusugan at kalakasan, marami pang taon at araw ng kanilang mga kaarawan, Panginoon Diyos. Ganun din kay David, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagdagdag mo ng taon sa kanilang mga buhay. Nawa, O Diyos, ay lumawig pa ang kanilang mga buhay. Lord, dinataas ko rin po sa iyo, idinadalangin sa iyo ang lahat ng mga kabuhayan, ang lahat ng mga negosyong ito na pinagyayaman ng iyong mga anak, na ipinagkatiwala mo po sa kanila upang ito ay maging daan na makatagpo ang kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw ng kanilang mga buhay. Patuloy niyo po ito, Panginoon Diyos, palaguin, O God, at sinasaway ko po, Panginoon, ng spirito ng sumpa ng kahirapan. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin ko, Panginoon, na yayabong at lalago at patuloy na mag-uumapaw ang mga kliyente ng mga negosyong ito ng iyong mga anak, sapagkat ito ay ipinagkakatiwala nila sa iyong makapangyarihang kamay. Bigyan niyo po sila ng sapat na kaalaman, ng karunungan, divine wisdom, O God, upang mapagyaman nila, mapalago nila ang kanilang mga kabuhayan. Maging yung mga kapatid ko na may mga trabaho, Panginoon Diyos, salamat po sa kabila ng naghihirap ang ekonomiya ng bawat bansa, O God, ay naririto sila, Panginoon Diyos, na nagtatrabaho pa rin, meron pa rin po silang pinagkakakitaan, meron pa rin silang mga trabaho, Panginoon Diyos. Tunay na yan ay palatandaan na ang iyong misyon, Panginoon Diyos, ay pagpalain ang iyong mga nakatiran ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya salamat po, Diyos, sa araw na ito, sapagkat ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo ay hindi lamang pagtubos ng aming kasalanan, kundi kami pinalaya mo rin po sa sumpa ng kahirapan, O God. Salamat po, O God, ngayong umagang ito, na kami nakatitiyak at nakasisiguro, O God, na Ikaw ang Diyos na hindi kailanman nagpapabaya sa iyong mga anak. Salamat po, Ikaw ang tunay na Panginoon. Ikaw ang tunay na makapangyarihan, at sa iyo ay walang imposible. Salamat po. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan ni Jesus. Ingatan niyo rin po ang aking may bahay na nagtatrabaho araw-araw, Panginoon Diyos. Siya po, Panginoon, ay nagmamaneho. Ilayo niyo po siya sa kapamakan at panganib. Ilayo niyo po siya sa COVID-19, Panginoon Diyos. At gayon din po yung mga kapatid ko, Ama, na nasa ibang panig ng mundo, O God. Patuloy mo silang gabayan at samahan, O God, at ilayo sa kapahamakan, maging ang mga in-laws ko, Panginoon Diyos, na mga frontliners. Salamat po, Ama. Ang lahat ng dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord! Salamat po sa araw na ito. Muli ay nakapaglingkod tayo at tayo po ay nagkasama-sama upang ating pong papurihan at patuloy na luwalhatiin ang kanyang dakilang pangalan. Okay, magandang umaga po kay Brother Wilfredo Manaug ng Southern Leyte. Isang mapagpalang umaga sa iyong buong sambahayan, ha. At gayon din kay kapatid na Reyana Moreno de los Reyes. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, ha. At binabati rin natin ng isang mapagpalang umaga si Sister Franz mula po sa Bohol at ang kanyang nanay
nakasama niya doon sa Bohol. Gayon din po kay Sister Levy Rafael at Brother Roel Rafael. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa at sa mag-iinang sina Kit at Eris at praise God, yung asawa ni Kit na si Erwin. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Zenny Ilyescas and Brother Ray Ilyescas at sa inyong apo at sa inyong mga anak, ha? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos na buhay. So, bueno mga kapatid, bukas po umpisan po natin ang kapahayagan tungkol po dito sa 7 I am of Jesus. Yan ang ating tatalakayin bukas po, ang I am the bread of life and I am the light of the world. Praise God. So, atin pong hihimay-himayin ang mga salitang ito ng ating Panginoon tungkol po sa kung sino po siya sa ating buhay. Alright, welcome po sa lahat ng mga kapatid natin na nakasama po natin ngayong umagang ito na matyagang patuloy po na naglilingkod at patuloy na nakikipag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Nawa po ay patuloy po kayong lumalago sa kaalaman, ano po, praise God, na sana po ay patuloy na tumataas at tumitibay ang inyong mga pananampalataya sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita na ating pong binubulay-bulay, praise God, araw-araw. Hallelujah. Kaya salamat po sa mga kapatid na nagpadala ng kanilang mga tithes and offerings, ha, yung mga nagkakaloob po sa gawain ng Panginoon at yung patuloy po na nagpapala sa mga lingkod ng Diyos katulad po namin ni Pastor Tony Rodeo, ha. Salamat po sa inyong pagbabahagi ng mga biyaya at pagpapala. Praise God. Hallelujah. Pagpapalain po ng Diyos ang inyong mga kabutihan, ha. At inuulit ko po mga kapatid, ang ating face-to-face worship service ay magsisimula na po sa unang linggo ng buwan ng Hunyo, ha. First week of June, umpisa na po tayo ng face-to-face worship service. Sabi ni Sister Neng, I give back all the glory and power to you alone. Amen to that. Sister Alice, nasa probinsya na po kayo? At welcome home pala kay Brother Rino Borenaga na nakauwi na po, ah. Bueno, sa imig po ng tugtuging ito, muli ang inyong lingkod ay pansamantalang nagpapaalam. Praise God, hallelujah. At sa pangunguna po ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe, kasama po ang aking kapwa-lingkod, Pastor Tony Rodeo. Ito ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena. Muli po ay nag-aanyaya sa inyo sa araw po ng bukas, ha, sa ganito pa rin pong oras. Magsama-sama po tayong maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Nawa ang kanyang pag-ibig ay patuloy na maghari sa ating buong sambahayan at ang pagliligtas niya ay babaunin po natin sa ating pong mga paglalakbay na ating pong gagawin sa bawat oras at minuto ng ating buhay. At tayo samahan palagi ng kanyang banal na presensya, ha? Praise God, at patuloy na magpagharian tayo ng kanyang kapayapaan. Huwag magatubiling lumapit palagi sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ang awat tabag sa panahong kailangan natin ito. Praise God, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. To God be all the glory. God bless us all. Praise God. Yung pong picture nyo kasi nasa aeroplano kayo, magkakasama kayo eh. Matagal na palang kuha yun. Again, happy birthday kay Sister Rose.